Yeah, if you are not a judge, don't judge a book by its cover. Linggo ng madaling araw nang biglang maisipang magtungo sa townhouse ni Iwamoto ng controversial non-showbiz boyfriend nitong si Mickey Ablan. Nakausap ng StarTalk TX si Mickey sa mismong araw na maganap ang insidente at inamin nito na walang pasabi at forced entry ang ginawa nito sa bahay ng dating nobya. Ito, totoo yun. Sige. Siguro, hindi na maintindihan lang. Hindi ako nagwala, hindi ako nagskandalo. Pinwerso ko yung door buksan. Wala akong balak matakot doon or wala akong balak may matakot na tao doon. Yung akin lang, wala akong may balak takutin, mag-threat or anything. Akin lang, na-miss ko lang siguro si Iwa. Binuksan ko yung door. Out of love yun. Yun. Labis daw na ikinatakot ng housemate ni Iwa na si Justin Ferrer ang pangyayari. Pero ayon kay Mickey, nagtataka ako para sila damay. Pumasok ko sa pinto, walang tao. Siguro, boba sila, nakita lang nila sila yung pinto. Dahilan para ipablotter ni Justin ang nasabing pangyayari. Okay lang, kung gusto niya ako demanda niya ako. Sobrang sorry, Justin. Hindi ko sinasadyang mabulabog kayong lahat. Pero ano nga bang nagtulak kay Mickey para sumugod dito ng madaling araw sa bahay ng aktres? Nag-provoke siguro sa akin eh. Mahal ko yung tao eh. Yun lang siguro yun. Siguro nagigising ako sa umaga parang, hi, asan si Iwa? Kwento ni Mickey, galing ito sa isang bar at tila napaaway pa. Kaya't duguan ito nang nagtungo sa bahay ng nobya. So, pauwi ako 5:30 AM, galing ako sa bar. Nalungkot lang ako, nagdadrive ako mag-isa. Naisip ko dumaan kay Iwa. Puro dugo ako, napunta ako sa kanila. Kasi puro dugo yung mukha ko noon, ulo ko. 68 stitches yun dito eh. So, wala lang, hindi man depressed. So, na-miss ko lang talaga siya sobra kanina. Nang tanungin si Mickey tungkol sa umano'y ginawa nitong pagsugod kay Iwa kamakailan lang sa taping ng Andres Disaya, ay ito ang sagot nito. Pumasok ako doon sa dressing room, may nakita ko extra phone, kinuha ko, pero hindi ko siya inagaw. Kinuha ko. Then, umalis ako, which is mali rin. So, fault ko lahat. May pahayag din ito ukol sa pagkaka-ospital ni Iwa na naintrigang sanhin ng pagtatangka nito sa sariling buhay. Hindi totoo yun. Nakamatay sa hospital. Oo, nagpunta sa hospital. Walang laman siya niya, nag-antibiotic siya. Sa unang pagkakataon ay nagsalita rin si Mickey sa isyung kasal na sila ni Iwa. Hindi kami married. Gusto sana married kami, pero hindi kami married. Pero gaano katotoong nagbanta ito sa dating nobya na ilalabas ang kanilang marriage certificate? Walang ganun. Alam mo, ako, hindi ako para mag-threat, iiwan na ilalabas ko ganito, dahil wala ako ilalabas in the first place. Second, mahal ko si Iwa. Ang wini-wish ko para sa kanya, maging maayos siya, maging mabuti, maging maganda work niya. Sa sunod-sunod na pangyayaring ito ay may nais linawin si Mickey. Mabait na tao yan si Iwa. Sanay nadja-judge siya. Nadja-judge siya agad. Kaya if you are not a judge, don't judge a book by its cover. If you are not a book. Aminado ito na gusto niya pa ring balikan ang dating nobya. In love ako kay Iwa pa rin hanggang ngayon. Pero hindi to the point na parang manggulo ko. Kaya sana lang makahanap siya ng lalaki na magmamahal sa kanya na sobra lang. At kung sakasakaling mahikipagbalikan naman daw si Iwa sa kanya, yayayain ko na magpakasal si Iwa. Magkabalikan kami. I mean, if ever you need anything, don't hesitate to text or call me. Sorry sa lahat ng naapektuhan. Sorry Chris Ojeda, sorry. Sorry sa parents ni Iwa. Sorry sa family ko. Sa lahat ng friends ko, sobrang thankful ako. Dahil sila yung kasama ko lagi ngayon. Iwa, thankful din ako dahil sobrang naging magandang parte siya ng buhay ko. Talagang treasure ko yun habang buhay.
Sa aming pagbabalik, Iwamoto sasagot sa mga pahayag ng dating nobyo at may pahayag sa kanyang mga taga-suporta sa mga pinagdadaanang pagsubok sa buhay niya. Lahat yan, eksklusibo sa Star Talk TX. Balato na lang sa. Kumbaga, we spoke our piece sa si Jen did for her interview, I did for mine. So Mabuti siguro, huwag na lang mag-comment. Bagamat ilang taon nang hiwalay si Jeneline Mercado at Patrick Garcia, napanatili ni Jen ang friendship niya sa nakatatandang kapatid ni Patrick na si Cheska Garcia. Isa kasi sa napagkakasunduan ng dalawa ay ang usapin tungkol sa kani-kanilang mga anak. Mahal na mahal ni Kendra si Jazz. Oo. Yes, oo. Mahal na mahal namin si Jazz. And tsaka lagi namin siyang nahihiram eh. Kasi Jen is very, what do you call that? Very nice and giving time na mapahiram sa amin si Jazz. So yun, okay naman. And while Patrick is rumored to be in a relationship right now, si Jen naman, kumpirmadong 2 buwan ng regular date si Luis Manzano. Nitong Lunes nga, namataang magkasama ang dalawa sa concert ng Maroon 5 sa SMX Convention Center, Manila. Nang hingan ng pahayag si Luis tungkol sa kanila ni Jen, ay isang pakiusap ang isinagot nito. Balato na lang sa. Kumbaga, we spoke our piece sa si Jen did for her interview, I did for mine. So yun lang, balato na lang. Kumbaga, sinabi ko naman, yung ginawa namin is first and last. Hindi naman kasi, hindi kami nagpapaka-showbiz. So yun, iwan na lang natin doon. We enjoy the event. Thank you very much sa lahat. Samantala, nagsalita na rin ang ina ni Luis, si Batangas Governor Vilma Santos, sa isyong pakikipag-date ni Luis kay Jen. Sa text message na ipinadala ng Star for All Seasons sa Star Talk TX host na si Butch Francisco, sinabi niya ang mga sumusunod, and we quote, "Bago pa naman ang lahat, dating pa lang. Wala si Lucky na inaapakan o iniisahan. Gusto lang niyang maging masaya at masaya ang anak ko. Malaki at mature na si Luis, may sarili ng desisyon." Unquote. Sa issue namang ikinumpara pa raw umano ni Luis sa isang interview si Jen sa kanyang ina, ito ang reaksyon ni Governor V, and we quote, Comparison? Not an issue. Huwag sana tayong maging mapanghusga. On my part, guide lang ang mami. Unquote. Samantala, ang huling karelasyon ni Jeneline na si Dennis Trillo na nasa Maroon 5 concert din, piniling wag nang magkomento sa issue ng muling pakikipag-date ni Jen at sa mga revelasyon nito sa May 2011 issue ng Yes Magazine. Ano ba? Hindi mo ba nakita? Hindi ko napansin. Nanonood ako masyado sa concert. Saan Wala. Mas mabuti siguro, huwag na lang mag-comment. Masyadong masaya yung gabi ko para masira dahil doon. Huwag na lang tayo mag-comment dyan. Okay. Thank you. Ako, eto hindi nasira ang pagsasama. Imagine, 25 years 25 years na palang kasal sina Senator Bong Revilla at saka si Congresswoman Dani Mercado. And as I speak now, they could be in church now for their silver wedding anniversary na actually scheduled at 3 p.m. pero alam niyo naman, Filipino time. So, meron ng mga bisita doon. Si Gorgie Rula of Star Talk is actually there. At ang mga kaganapan sa kasal ay ihahatid niya sa atin, ihahabol dito sa Star Talk. Kaya abangan nyo yan, ha? Kasal, silver wedding anniversary nila Senator Bong Revilla at saka ni Dani Mercado. At saka ito, exclusive, si Iwamoto. Naku, kakalimutan na raw ang love life. Dapat lang naman. At magko-concentrate na lamang sa kanyang trabaho. Kaya abangan niyan dito sa Star Talk DX exclusive. At happy 11th anniversary sa Starcom Media Vest Group. At pagbabalik po sa Star Talk, salamat Dr. Vicky Bello and Flawless. Twin Horse Class of 2012. Sasabak na rin sa recording. Fact check! Ngayon po nag-record kami ng soundtrack para sa movie. Buong Twins, lahat ng cast ng Twin Class of 2012, nag-record ng kanta. Karamihan sa cast, syempre, mas acting ang exposure. At now pa lang, magre-record na ng kanta? First time namin kumanta para sa OST ng movie. Kasi hindi naman kami mga singer. Mag-enjoy naman kami kasi nandiyan silang lahat. Sa tuwing magkakasamang tagal lahat ng Twins, talaga imposible hindi talaga masaya. Meron parang
freshman sa class ng Twin Hearts 2012 na si Elmo at Julian. Kamusta naman ang pagtanggap sa inyo? Hindi ko pa naman sila kasi talagang kilala pa, pero we're getting to know each other palalo. Pero nakasama ko na rin dati si Joshua and Barbie. Kayo na lang ni Elmo ang masasabing experienced singer sa class of 2012. Tinuturuan niyo ba ang mga bagong friends niyo? Oo naman po. Siyempre, Yes. ano dito sa... Like ngayon, sa recording, yeah, tinuturan naman po namin sila kung paano yung tono ng song. Siyempre, yung buong cast nito, it's really teamwork. Don't forget rin na i-follow and like nyo na sila sa online. I-type lang ang @ Class of 2012 sa Twitter. And search and like Twin Hearts Class of 2012 and in the loop ka na. Fact check! Na! Totally! Exclusive! Rian Ramos, handa na nga bang harapin ang panibagong kabanata sa kanyang buhay? Right now, I'm thinking of myself. I'm just gonna make myself a better person. Bida ng sisid na si Jackie Rice, haharapin ang matitinding isyong ikinakabit sa kanya. Abangan live! Iris live in Manila. Be at the Mall of Asia Concert Grounds on June 17, 2011.